kumusta kayo? Malamig na hapon dito sa Pakistan. 1:30 ng hapon. Katatapos ko lang magmasa ng harina. O, diba? Taba-taba. Ang kapal ng jacket ko. Hi guys! God health everybody and good day ahead. And sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Our topic for today is the superstitious beliefs here in Pakistan. Sa atin, medyo magkapagkapareho ng konti, pero may iba na magkaiba talaga. So, ang topic for today is wag daw magupit ng kuko sa loob ng bahay. At saka, anong ibig sabihin ng tsinilas na nakataob? Or, di ba yung tsinilas is nakaganyan? Anong ibig sabihin kapag nakaganyan? Nakaganyan siya, nakaganyan, oh. Nakaganyan, oh, di ba? Hinawakan talaga. Nakataob na tsinilas at saka ano yung ibig sabihin sa maggupit ng kuko sa loob ng bahay. Huwag mo daw gawin iyan kasi sabi ni Elias, ang kanilang ang kanilang sabi-sabi, kumbaga, is mauubos daw yung kayamanan or yung kung anong meron kang yaman or pera, kumbaga. Mauubos daw. Bawal ang paggupit sa kuko sa loob ng bahay. Sabi ko, hala, ganun pala yun. Paano yung nagsasalon? May salon naman sa gabi. So, ganun ang kanilang superstitious belief dito. According to superstitious beliefs in English, Ma'am Belia sa comment na. Nabasa ko yan. Ma'am Belia, salamat. Superstitious beliefs, mga sabi-sabi. Basta mga sabi-sabi. Sa kanila mga ninuno siguro. Huwag magupit sa loob ng bahay ng kuko para hindi daw maubos ang pera. Kung wala kang trabaho, wala ka talagang pera, 'di ba? Ganun 'yun. Mio Marimar, kailangan magtrabaho. Yun ang lagi kong iniyaw-yaw dito sa asawa ko, simula dati pa hanggang ngayon. So, tanggapin na lang talaga natin na ganito talaga ang life ni Rosana. Galit na galit yan siya pag may makita siyang na nagupit ng kuko sa loob ng bahay, yung mga bata, minsan ako. Kapag ako, yung lang naman, yung skin lang naman. Minsan, pag may umusling skin, ginupit ko sa gabi, ganyan. Sabi niya, "Uy, bakit ka nagupit ng kuko? Doon sa labas." Magagalit talaga yun siya. Hindi naman kuko yung ginugupit ko. Ano lang to, yung umusli na balat, masakit. Tapos yun. Tapos yung tsinilas, kapag nataob, accidentally na napataob, yung mga bata naapakan, tas nataob, yung mga bata nagmamadali, takbo, tas nataob. Talaga sasabihin niya na, ayusin mo yung tsinilas o ayusin mo yung tsinilas kasi hindi maganda. Ganyan. Gusto mo ba na wala tayong makakain, ganito, ganyan. So, ganyan sasabihin ni Elias sa mga bata. Papaliwanag niya. Kasi yung mga bata nagtatanong, bakit papa? Ano ibig sabihin? So, yun ang ibig sabihin daw. Bawal kasi daw walang makain, baka wala tayong makain, ganito, ganyan, sabi. Baka walang makain, maubos ang kayamanan, hindi darating ang grasya, ganyan. So, yun ang meaning. Kayong mga bata ngayon, pag mayroong mga tsinilas na na natataob, halimbawa, mayroong mga ipon-ipon, tas may mga tsinilas sa labas na nataob, talaga nila yan, lahat ng mga bata napapansin ko, pag may nakikita sila, inaayos nila talaga yan. Imbes na nakaganyan ng tsinilas, nakataob, inaayos nilang paganyan. Kahit sino, bata, ganyan.
ano natuto na sila din sa kanilang kasabihan. Nakukuha nila sa mga magulang nila. So, yun. Huwag gagawin para hindi daw maubos ang pera. Yun ang sabi ni Elias sa akin. Huwag magupit ng kuko sa loob ng bahay. At saka yung chinilas, kapag tumaob, aayusin. Oo, kasi yun daw. Pag tumaob din daw ang grasya. Walang grasya na dumating. Kaya kailangan nakaganyan. Kumbaga sa atin, kailangan nakabukas palad lagi. Dapat naman magtrabaho din, di ba? Kasi hindi naman ibibigay sa ni Allah or ni God yung pera dito sa kamay mo. Wala namang ganun, wala namang magic. Kailangan talaga magtrabaho. Yun talaga, magtrabaho. Naniniwala ako dun sa magtrabaho ng magtrabaho. Hindi ako naniniwala dun sa sabi-sabi na may motorcycle, oh. Makikita nyo? Saan na ba yung motorcycle? Ayun, no? Ganyan ang magbabasura dito sa amin. Nakamotor. Yan. Nagbibinta ko dyan dati ng plastic. 2 kilo, 1 kilo ng plastic. So, ganun ang nagbabasura dito sa amin. Naka-zoom in tayo. Balik na natin. So, yun. Ang ating topic is bawal magupit ng kuko sa loob ng bahay kasi baka maubos ang grasya, ang blessings, ang pera. Ang chinilas pag nakataob, itihaya kasi baka walang grasya na darating sa buhay. So, yun lang guys ang ating topic for today. Abangan ang ating next topic. Pasyal ko muna kayo dito sa aming view. Andito ako sa lugar ng aking kapitbahay, ng aking kapitbahay. Dito ako sa 3rd floor. Mga kapitbahay. Yung naka-green na yan na pintura, ikakasal yan. Nakita nyo? Ayun, may green sa taas, diba? May green. Sa taas lang. Ikakasal yan. Ayun, may green. Green. Yan. Ikakasal yan. Sa, I think, 2 weeks na lang. Oo. Dito lang sa Pakistan din ang asawa. Bye. Thank you for watching. Salamat. And God bless. Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias. Bye. Sa pa rin nilang paniniwala is yung bawal magwalis ng hapon. Dito sa labas, especially sa loob ng bahay. Nakita nila ako, nagwalis ako ng mga 2 o'clock. Sabi nila, bawal na ganyan gawin mo kasi ang meaning daw is yung walang dumadating na blessings. Oo. So, yun, bawal magwalis sa loob ng bahay. Paggabi na, at saka hapon, sila kasi dito, pagising nila, automatic na yun sila walis, linis. Tapos, after ng work nila, saka na sila magpahinga. Tulog na sila, kain na sila. Basta pagising talaga, walis talaga yan sila. Saka map dito sa ano namin, sa pamilya nila Elias, sa mga nieces, sa mga in-laws. Oo, yun. Kaya nakita nila ako, sinaway nila ako, bawal magwalis sa hapon at sa loob ng bahay pagkagabi. So, yun. Ito ay nagkakahulugan na walang blessings na darating or mauubos yung blessings na meron ka. So, yun daw ang meaning. So, same naman sa atin, paggabi, bawal magwalis, diba? Paggabi lang. Halos magkapareho ang superstitious belief dito at saka sa atin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias.